we remain steadfast in our commitment in delivering local news that matters, stories that inspire, enriching the lives of Filipinos in the Philippines and across the globe. This is your GMA Regional TV. Buong puso para sa Pilipino. Ini ang GMA Regional TV Balitang Bicolandia. Diyos marhay na hapon mga kapuso, unina ang Balitang Bicolandia. Hatun miyan pinakadarakula asin pinakabagong mga bareta sa Kabikolan. Kami ang tropa nin katotohanan, mahatunin mga baretang mayong pigkikilingan, mayo nin pigpoprotehiran. Live halidigdi sa GMA Complex sa Naga City, ako po si Kate Dalovieres. Patrol car kan Del Gallego Municipal Police Station na pabalyukuta na nintinampo. Nasa abitan ka nagdadangadang na bus. Mantang sarong pick-up na may lunad ni nasa 7 katao, nakabangga man sa sarong residensya sa San Fernando, Camarines Sur. Si Jessica Kalinog nakatutok. Mantang paliko sa walang parte kan tinampo sa barangay Sinuknipan, an patrol car kan Del Gallego Municipal Police Station, nasa abitan kan nag-overtake na bus. Wasakan inuta na parte kan patrol car kan PNP. Sarupang nakaparadang tricycle sa gilid kan tinampo ang nakadamay sa aksidente. Minor injuries man ang pigsapo kan 4 na pulis na lunad kan patrol car. Nagtataong asistensya o route security ang mga kabuhan kan Del Gallego PNP sa aktibidad kan sarong organisasyon sa lugar kan mangyari ang aksidente. Dumiretso man sa sarong-harong sa barangay Pamukid, San Fernando, Camarines Sur ang 4x4 pick-up na ini na sigun sa pulisya hali sa pakikipamiesta sa lugar asin papuli na kuta na sa barangay San Antonio sa Banwaanin, Milaor. Tuminama man ini sa steel post kan Kasureko sa lugar. Pigtutubodan na nakainom ang mga ini. Na miscalculate niya po yung kurbada. Kaya na alos nadiretso niya na yung daan, yung way. Buti na lang po at ang natamaan niya is yung uninhabited na house na. Lugadan asin nabugbog man ang lawas kan 7 individual na lunad kan 4x4 pick-up asin tulos na idinalagan sa ospital. Alagad makalihis ang pirang oras, saro sa mga ini ang binawianin buhay. Sa Banwaanin Bula, anas man ang idinalagan sa ospital ang 13 mga pasahero kan sarong UV Express na kan makaabot sa may porsyon kan sitio Banasi, Barangay Pawili, Bula. Biglang puminutok ang sarong rueda sa likodan na parte kan lunadan, asin naging rason para mangyari ang aksidente asin magtagilid pa ini. While traveling from Iriga to Naga, uneven yung kalsada natin kasi may parte pong asfalto, may sementado. Nung pag daw ng driver, medyo may sagasaan siya, medyo matalim sigurong object dun sa asfalto. Sumabog po yung gulong niya. Sa presente, pigpapatipo naman subuot kan operator kan UV Express ang gabos na ginastos kan mga pasahero sa pagpapabulong asin ini sa indaman na sasaguton. Kaibanan si Gerald Gandia, Jessica Kalinog, Balitang Bicolandia. Mga nagpapabook nin amay para sa maabot na eleksyon asin undas nanonotaran na sa Bicol Central Station. Interagency approach kan terminal sa man-iba-ibang law enforcement agencies pigaandaman naman. Uya ang report ni Chris Novelo. Nanotaran kan pirang bus company sa Bicol Central Station ang mga pasaherong amay na nagpapabook nin tiket. Katakot din kan paabuto na barangay asin sanggo ni ang kabataan elections asin untas kun sa inilalaoman ang pagabot kan dagmang na mga biyahero. Meron na po, kadalasan po through online po ang ginagamit nila kasi yun po yung mostly convenience ng mga tao ngayon. Sa katunayan, ngunya na primerong semana pa sa naning Oktubre, dakol na subuot ang mga amay na nagpabook nin round trip ticket. Ang ibang bus company man nagsumiter na subuot nin aplikasyon para sa special permit sa LTFRB para sa dugang na unit nin bus na mabiyahe para sa mga chance passengers. Bali, nagsubmit na po kami, mga 15 unit yun, kaya lang wala pa yung papilang LTFRB. Sa forecast kan manihamento kan Bicol Central Station, ultimong semana kan Oktubre asin primerong semana kan Nobyembre ang piglaloob ang pagruso kan mga biyahero sa terminal. Ninhuli ka ini, amay ang ginigibong pag-aandam kan terminal sa paginin pakikipag-koordinar sa manlain-lain na ahensya. Sa ante din, si interagency approach na naman kang sa tuyong implementation, katuwang ta dyan si PNP, si LTFRB,
si LTO. Kay Baron si Jovel Ubiso, Chris Novelo, Balitang Bicolandia. Presyo kan paroy, pigda antisiparan na mababa ngunya na harvest season. Pigda signar kan National Food Authority na presyuhan kan paroy, lugod ikonsiderar subuot kan mga para komprada sigun sa DA Bicol. Ang detalya sa pagtutok live ni Jessica Kalinog. Jessica? Kate mantang piglift o hinali na ni Presidente Ferdinand Marcos Jr. ang price ceiling kan bagas, piglalao man giraray kan Department of Agriculture na matinir man giraray o magiging hababa man giraray ang presyo kaini lalo na ngunya na harvest season. Alagad oras na magbaba ang presyo kan bagas, ang presyo kan paroy, syertong apektado man. Pirang dekada nang nag-uumaan 56 anyos na si Tatay Larry kan Libmanan Camarines Sur. Tuyong aranihan, pigaante si parana ninda na ang presyo kan paroy, mabarato man. Law of supply and demand, kung dakul ang supply, syertong mas hababa ang kantidad kaini. Luging maray, sabi ni Tatay Larry, alagad kung daay man mag-uma, mayo man subuot sindang makukua. Marisa na so itong igong mga nakukuha ng iba, may mga trabaho ngaya, tapos nag-uuma, okay lang. Pero arog sa na mayo, sorry, matyaga po talaga mo kasi mayo man kitang makukuha na ng iba. Mautang ka para makauma ka. Nagpapaaniman ngunyan sa haros-sarong ektarya nindang umahan sa San Juan, Libmanan ang 62 anyos na si Nanay Norminda. An sa indang naging kapital sa pagtanom nin paroy, inutangan sa nasa komprada. Kaya magbarato man o mahal an bakal kan paroy sa inutangang komprada, obligadong duman magpabakal kan mga ginusi. Mababa. Pag nagdagsa na. Maswerte pa kami ngunyang garo, saro 2-4 pa lang kami tigdi. Okay pa ang presyo. Okay lang sa mo na mag 1950, pero sayang, nag 22 ni. Last 3 weeks garo, ano po? Ang mga nagusing paroy ninda Nanay Norminda sa kompradang ini sa Barangay Libod 2 Dadarahon. 1950 ang bakal ninda sa kada kilo kan magayon na klasing paroy. 19 pesos man sa daing gayo. Alagad pag-abot kan peak o kasagsagan kan aranihan ngunya na Oktubre. Pigaan ti si Paraninda Jocelyn na magkakaigwanin kadikit na pagbarato kan paroy asin magiging 18 pesos na sana. Matay ko daing ngunyan mababang marang paroy ta dakulon baga ngunyan nangangaipon ng bagas. Ang presyuhan kan paroy sa mga komprada. Minadepende subuot sa ipapautob kan darakulang kumpanya. Ngayon ay may bago naman na pinatupad si PBBM na halangkaw na yung bakal kang NFA. 23 yung dry and 19 yung fresh. So siguro ay i-consider din niya ng ating mga komprada para hindi naman masyado ibagsak yung presyo ng palay pagdating ng talagang peak na ng harvest. Anhagad asin pangapodan man ngunyan Kate kan mga paraoma, magibuhan man lugod nin paagi kan gobyerno na maitampad ang presyo kan paroy sa presyo kan bagas o kumbaga duman sa reasonable amount. Nganing mayo manin maapektaran o malugi sa lado man iyan kan mga paraoma, komprada o kaya sa mga paratsenda. Taan produksyon nin paroy hasta sa magiining bagas iyuman ang saro sa mga pigaasahan. Nganing maabot ang pigtutulod o piguhurot na food security bako sa nadigdi sa Kabikulan kundi magin sa bilog na nasyon. Kate? Alright, Jos Mabalos, Jessica. Mga paraoma sa halos 10,000 na ektaryang umahan sa rehiyon, nag-aasa pa sa mga pumping system na nagkukonsumo ng produktong petrolyo asin kuryente. National Irrigation Administration Bicol mapatindog nin mga makabagong irrigation facilities para mahipnuan ang gastos kan mga paraoma. Uya ang report ni Chris Novelo. May rollback man sa produktong petrolyo. Gasino sa nasubot ini para sa paraomang si Isidro kan Minalaba, Camarines Sur. Ninhuli sa dakulang gastos na napapaduman sa diesel na ginagamit sa pump irrigation na nagagamit nin produktong petrolyo. Magabat man sa bulsa, kinakaipon subot na magastos ni Isidro ning 600 pesos sa gasolina nga na may maipatubig sa nasa umahan. Natyaga na lang kamayo man. Mayo man ginebo. Ang kaniyong sa umahan, mas kinlologi, sige sana. Sa datos kang National Irrigation Administration Bicol, nasa 10,000 hectares na umahan sa rehiyon ang naglalaom sa pump system na kung sain, dakulang porsyento kan gasto sa umahan. Ang napapasiring sa konsumo sa kuryente asin produktong petrolyo na mautmatugunan kan ahensya, siring kan papapatindog ng solar-powered irrigation facilities.
Nasa linyada naman subot din sa proposed budget kan ahensya para sa masunod na taon. Pag-isip-isip namin na why not, mayroon naman na yung bagong technology ngayon, yung solar, di ba? Reusable energy na pwedeng gamitin. Aminado man ang NIA na may kalumaan ang iba pang irrigation facility sa rehiyon asin ang iba, naputulan naman subot ng supply ng kuryente. Nagtutubod kaya ang ahensya na kaya pang mapalangkaw kan rehiyon ang rice sufficiency kaini kung sustainable asin mayo ng ginagastos ang mga paraoma sa patubig o irigasyon. We're hoping na pag improve natin yung irrigation natin, siguro within 5 years, no, maging self-sufficient na tayo. Kaya na nating pakainin yung population ng Bicol. Kahit umabot lang tayo ng 80%, maganda na yung ratio na yan. Sa huri, naglalao mga ahensya na madugangan sa masunod na taon ang saindang fondo para makapatindog pa ng solar-powered irrigation facility sa rehiyon. Kay Balan si Jovel Ubiso, Chris Novelo, Balitang Bicolandia. Hindi mo malilingawan na pigsabi kang maestro o maestra mo dati. Hanggat may pangarap ka, ipagpatuloy mo hanggang kaya mo. Hindi hadlang yung kahirapan o pinansyal para hindi mo maabot yung mga pangarap mo sa buhay. Magtultol sa pag-adal po, ma'am. Padagos ko itong pag-eskwela, kaso dahil magkaya ta. Pag kulang sa pinansyal, kailangan talagang pagsikap lang na mag-aral. Hoy, ang mga chinilas nindo, mga shoes nindo. Yun lang po. Sir, happy Teacher's Day po and sa lahat po ng teachers. Happy Teacher's Day po. Ini ang GMA Regional TV Balitang Bicolandia. Ini ang GMA Regional TV Balitang Bicolandia. Sarong 7 anyos na estudyante, irido makalis mabudala nin lunadan, mantang nagbabalyo sa tinampo sa Tabaco City, Albay. Uyan report ni Rosie Nieva. Sa CCTV footage na ini, mahihiling ang pasaro-sarong pagruluwasan kan mga estudyante sa sarong pampublikong eskwelahan sa Barangay Buang, Tabaco City. Hasta sa 2 estudyante ang nagbalyo sa pedestrian lane. Alagad pag-abot sa tahaw kan tinampo, saro sa 2 aki ang aksidenteng nabudalan kan sarong SUV na marikas ng dalagan. Sa kusog kan impact, mahihiling na nakaapon pa ang 7 anyos na biktima. Nagkataon man na igwang nakastandby ng mga personay kan BFP sa lugar na tulos man na nagresponde sa insidente. Huli sa nangyari, saro sa pigbabasol kanina kan biktima ang puting van na nakaparada sa mismong pedestrian lane rason para da imahiling kan mga aki ang papaabot na lunadan. Kritikal man subot ang kondisyon kan aki sa ngunyan asin garo nakamati nin labing trauma sa nangyari. Pero sa payo pa sara ang pig-anuhan ninda kaya pig-double CT scan ito. Kapag nagigising siya, so nagrulumpisay siya, naghihibi siya. Antes nangyari ang insidente, sigun kigagawa Diosdado Borlasa, pinakiulayan na kanaka-duty na tanod ang driver kan van na maghali sa lugar alaga da itulos nagsunod. Sa ngunya nakatalaan man subot na makipag-ulay ang mga barangay official sa manhamiento kan eskwelahan nganing malikaya na ang siring na aksidente. Sarong lesson na yan sa kuya na i-request mi buda sa principal, pag oras na bagong rulasan, ang gate isara daw. Open kaya sugit. Dahil nangyari kaya, dahil may malipiling isara ang gate, dahil may evacuation. Sa ngunya nagkaareglo naman ang mag-ibong nalado asin pigsyerto kan driver kan SUV na tatabangan sa pagpapabulong ang biktima. Ini si Rosie Nieva, Balitang Bicolandia. Age doesn't matter. Iyan ang pagtubod kan mga paratukdo magin sa pagheras ning kaaraman sa mga estudyante sa sarong community college sa banwaan ning Goa, Camarines Sur. Uyan istorya ni Jessica Kalinog. Apuera sa passion, misyon na pigko-konsiderar ni Dr. Esther Beria ang pagtukdo asin pagheras nin kaaraman sa mga kaakian. Taong 2014 kan si Dr. Beria, dagos nang magretiro sa pagtukdo nin Philosophy and Logic asin sa pagiging guidance counselor kan Partido State University. Alagad day niya da talaga mabutasan ang pagtukdo. Makalihis nga ni ang 8 taon na retirement. Sa edad na 74, si Dr. Beria nasa atubangan liwat kan klase. Nagtutukdo nin Child, Adolescent, Learners and Learning Principles sa education students kan Goa Community College. Sa pagkakataon na ini, less strict asin mas naglawig mandaan sa iyang pasensya.
I can accept and I can smile at their shortcomings. Before, no. It's a grace of God, man. I recognize that's grace, really. Kasi I believe when you love the work, talaga, there is something that may, a great difference siguro, kang napiritan ka lang. 35 taon man na nagtukdo nin mathematics sa PARSU ang 63 anyos na si Noni Villarosa antes na magretiro kan taong 2020. Ngunyan, kaibanan liwat siya ni Dr. Beria sa pagtukdo sa parehong kolehiyo. Igwa pa man, pero gusto ko talagang magluwas, magtukdo, siyempre. May difference kasi senior citizen na baya. Siyempre, ang ang preparation, madali ako papagal. Kasi primero, PWD ako. Sa lado kan mga estudyante, kumusta man daw na maandiran kan retired teachers? Okay man po ma'am kasi po more on siya, kaya kada ko na po siya ning experience. Kumbaga sa mga experience niya po ma'am, naipapasa niya po sa MOOC. September 2022, kan opisyal na magpuon ang operasyon kan Goa Community College. Haros ka ba nga kan sa indang faculty, anas retired teachers, magin ang presidente kan kolehiyo, haloy namang nagretiro sa serbisyo. Ilusyon mi talaga sinda na magtukdo. Kasi kaipuhan min mga master's degree holder. Oo, di ba ang requirement kan CHED, for you to teach college, you have to be a master's degree holder. So sinda nag-retire mga master's degree holder, PhD. So pigkuri amin sinda. And very, naman sinda, committed. Suportado man subuot kan Commission on Higher Education o CHED Region 5 kung maut magbalik sa pagtukdo kan retired teachers. Basta compliant sa saindang policies, standards, asin guidelines, asin igwanin updated PRCID o lisensya for the go naan sa indang pagtukdo. Ako naman inda Dr. Moralio asin kan retired teacher faculty kan GCC na anytime soon kaipuhan na liwat nindang mag-exit sa serbisyo asin magpahingalo. Pigte-train naman ninda ang young and energetic teachers na maribay sa inda. Alagad man tangkaya padaakan sa indang mental and physical health. Urual daw na malaog sa trabaho asin mahiras kan sa indang kaaraman an sa tuyang retired but inspired teachers. Kaibanan si Gerald Gandia, Jessica Kalinog, Balitang Bicolandia. Bawal po magkating. Tapos ang pagklase daw, mangyari. Daw mahirap da yan, sir. Sir, ano ang day mo malilingawan na sinabi sa imo ni teacher mo? Day ko malingawan itong sinabi sa kuya na kada problema may oportunidad na maski anong sakit itong tinatao sa tuya sa sarong sitwasyon, igwang sadit-sadit na oportunidad kitang pwedeng makuha o manudan o matake as something na ikai-improve ta, ikakatibay ta, ikakagayon kang sitwasyon kang buhay ta. So yan, kada problema may oportunidad. Nagtataunin kadunungan asin nagtutukdo na nakakalabi sa gabos. Ingatan po nindo ang samuyang mga paratukdo asin padangaton sinda. Tawan po sinda nin kaigutan na patalubuon ang samuyang isip asin dai mapagal kun an iba samo nasasakitan makasabot. Bendisyonan lugod an sa indang puso tahuli na uugma sinda pag kami naguuswag sa kapigpapakusog an buot mi kun kami nasusudya. Tawan po sinda nin mapasensyang sa buot huli tabakong pasil an pagkuanin kaaraman. Palaado nindo ang pagmauot sa puso ninda, tanganing mapukaw man sa puso mi ang pagkamuot sa kadunungan. Tabangan po sindang mahiling ang tali kan lambang estudyante, taan sa indang kumpiyansa, samo urog kaysa markang itinataon ninda. Ipamati nindo sa inda ang pagkapaha sa dagdag pang kadunungan, tanganing ang bagong kaaraman o eksperyensya, nun kaming ikahandal. Mutibaro nindo sindang pangaptan ang ngapit, huli ta sinda ang nagbubusol sa muya na abuton ang mga pangarap ni. Bendisyonan po nindo ang mga paratukdong nainot sa mo, taan paghihinguan ninda, padagos na nagbubunga sa gudngunyan. An sa indulugod na perpektong halimbawa, magsirbing liwanag sa gabos na paratukdo, nganing pangarugan sa paagikan sa indang tataramon, magpadaba sa paagikan sa indang kaisipan, asin magheras sa paagikan sa indang kabubutan. Amen. Ini ang GMA Regional TV Balitang Bicolandia.
Ini ang GMA Regional TV Balitang Bicolandia. Pigtutubudang drug den sa Naga City sinakyada kan mga otoridad, 4 arestado. Mantang kantidad 11,000 pesos na shabu nakuaman sa sarong anti-illegal drug operation sa Irosin, Sorsogon. Si Rosie Nievan nakatutok. Day na nakapalagpaan 4 na persona makalisakyadahon kan mga otoridad ang pigtutubudang drug den sa Barangay Balatas, Naga City, Kasuudma. Nakumpiskar sa mga ini ang 5 gramo kan pigtutubudang shabu na nagkakantidad ng 34,000 pesos. Hinagad man kan mga otoridad ang kooperasyon asin pakikipagtabangan kan publiko nganin dagos ng madakop ang mga naiimbwelto sa illegal na droga. Arestado ang 4 katao sa pagsakyada kan mga otoridad sa pigkukonsiderar man como drug den sa Barangay Bacolod, Irosin, Sorsogon. Nakumpiskar din ang 14 sachet kan pigtutubudang shabu na kinakalkulong na sa 102,000 pesos ang kantidad asin mga drug paraphernalia. Sangunya nasa kustudiya naman kan mga otoridad ang nasambitan ng mga sospek para sa maninigong disposisyon. May monitoring na kami doon at sa mga darating na araw po, yun yung magiging subject naman po ng aming anti-drug operation. Ini si Rosie Nieva, Balitang Bicolandia. 9th Infantry Spear Division kan Philippine Army hurot na maihera sa publiko ang pag-apresyar sa mga soldado asin sa saindang trabaho kasabay kan ika-19 taon na anibersaryo kan institusyon. Uya ang report ni Jessica Kalinog. Sa ika-19 taon na anibersaryo ka 9th Infantry Spear Division kan Philippine Army, sa indang pig-akomodar, ang maabot sa 700 na mga estudyante sa high school, ROTC cadets, pamilya asin kaparyente kan mga soldado. Sarong Philippine Army Capability Demonstration, K9 Demonstration asin sining sa pagtatanggol, ang pigpreparar kan institusyon para sa mga ini. Digdi sa indang pigbidaan man iba-ibang kagamitan asin kakayanan na pigagamit kan mga soldado sa kada pagsabak sa mga operasyon, siring man sa pagsagibokan sa indang mga trabaho. Mahalaga po sa aming mga estudyante na malaman namin ang ginagawa ng mga sundalo para para i-enhance ang aming utak at gayahin sila. Kapag mga harap-harapan na po na labanan, like parang wala ng mga guns or machines na like talagang manual na yung pakikipaglaban po. Talagang doon mo makikita kung gaano talaga kalakas ang isang sunod. Para sa mga soldado mismo, ibang ugma subuot andara kan maipahiling sa publiko ang sa indang trabaho. Napakagaan sa kalooban, napakasarap na nakikita sila na masaya at nagagampanan namin ang aming trabaho para sa kanila. Naglalao man ang 9th ID na mas urog na maapresyar kan publiko ang sa indang trabaho asin ang pagserbisyo sa publiko. Pag ito ay hindi natin pinapakita sa kanila, nagkakaroon ng mga wrong connotation na yung mga sundalo ay nag-aabuso at hindi excessive yung forces na ginagamit natin sa pag-address doon sa insurensiya, sa pag-address doon sa mga miyembro ng communist terrorist group. Kasabay kan selebrasyon na ini ang pagpapasalamat man kan 9th ID sa mga Bicolano asin sa bilog na Bicolandia sa pagtuong suporta sa institusyon na nagigindalan man nganing sinda magtrayumpo sa saindang misyon. Kaibanan si Jovel Obiso, Jessica Kalinog, Balitang Bicolandia. Mga kapuso, medyo nagluya ang bagyong Jenny makalis maglandfall o magtama sa Pingtung County sa Taiwan. Sa 11 a.m. bulletin kan Pag-asa huri ining nanotaran sa rayong 180 kilometers northwest kan Itbayan, Batanes. Dara kaini ang kusog kan duros na 155 kilometers per hour asin pagbugso na 190 kilometers per hour. Maluya ining nagihiro pasulnupan. Pig sa irarum sa signal number 3 ang northern portion kan Batanes. Signal number 2 sa natatadang parte kan Batanes, asin signal number 1 man sa Babuyan Islands, northern portion kan mainland Cagayan, Apayao, asin Ilocos Norte. Nagluya man ang habagat alagad lauman pa ang pag-uran sa pirang parte kan nasyon. Basado sa datos kan Metro Weather, may mga warak-warak na pag-uran sa pirang parte kan Bicol Region, kabale ang Camarines Sur, Albay, Sorsogon, asin Masbate. Posible man na uranon ang pirang parte kan Visayas, asin Mindanao.
Official trailer kan pigaan tabayan ng 5 breakups and a romance. Napigbibidahan ni Alden Richards as in Julia Montes, ipinaluwas na. Uyan report. Hindi ko talaga gets eh. Ano bang balak mo? Bakit mo ginagawa to? Gusto ko ito. Ipinaluwas na ang official trailer kan pigaan tabayan ng romantic movie na 5 Breakups and a Romance. May hiling digdian makapugol hinangos na mga eksena ni Alden Richards as in Julia Montes na pano nin emosyon. Maikot ang pelikula sa komplikadong istorya ni Lance as in Justin, mantang naghahanap nin balanse sa indang love and career. Enough! Hindi ko nakikita yun sa'yo ngayon. Nasa na yun? Madadala na ang 5 Breakups and a Romance sa mga sinihan sa October 18. Nakatalaan na magtaong tribute si Barbie Forteza kay Sharon Cuneta sa papaabot na Maging Sino Ka Man episode. Mabalikayaan sa iyang karakter na si Dino sa sarong gay beauty contest as in digdi gagamito ng pagkakataon na mailaag ang role ni Sharon como digna sa orihinal na pelikula. Madadala na Maging Sino Ka Man tuyong alas 8 ng banggi sa GMA Telebabad. Ini si Don Jimenez, Balitang Bicolandia. Mga surfer gikan sa manlain-lain na lugar sa nasyon, kinabiliban ang gayon kan mga alon sa San Jose, Talisay, Camarines Norte. Kainot-enoting invitational surfing competition kinundusir sa lugar. Uyan istorya ni Jessica Calinog. Arog kan ibang mga surfing area sa Pilipinas, daiman mapahuri ang mga hukol sa kadagatang sakop kan Barangay San Jose sa Banwaan kan Talisay, Camarines Norte. Kasabay kaya kan kainot-enoting invitational surfing competition na kinundusir kan lokal na gobyerno. Nagbisita digdi asin nagpatiribayan ang mga surfer nagikan pa sa manlain-lain na lugar sa nasyon. Napabilib man ang mga bisita sa gayon kan dagat pati na ang mga hukol na swak sa saindang surfing experience. Maganda po yung spot nyo. Nakita ko po sa lahat ng mga pinupunta ko dito sa may boardwalk nyo. Ang dami po lahat ng spot. Dahil first time ko dito sa Talisay, napakagandang lugar. Kasi kaming mga surfer, na-appreciate namin yung more on sa nature. Tsaka yung ano pa siya, malinis at friendly yung mga tao. Sigun sa Municipal Tourism Office, haloy nindang pigprepararan ang nasambitan ng aktibidad na obhetong ipabistuan kayon kan lugar, bako sa nasa Bicol, alagad pati na sa ibang rehiyon. Naglalauman kaya ang LGU na dakulaan magiging ambag kaini sa pagpapauswag pa kan turismo sa lugar. Pagdating nila dito sa SJ, dito sa San Jose, talagang sinubukan nila kagad yung alon. And based from them, sabi nila, kakaiba daw yung alon na meron dito sa SJ. Sa ngunya, naglalaom ang mga otoridad na mas mabibisto pa asin mapapabali ang kadagatan sa Barangay San Jose kumo saro sa may pinakahalabang stretch nin hukol asin magagayo na surfing spots sa bilog na nasyon. Ini si Jessica Calinog, Balitang Bicolandia. Mga kapuso, 81 days na sana, Pasko na. Madadalan ang episode na ini asin iba pang pinakahuring lokal na bareta sa official website kan GMA Regional TV, www.gmaregionaltv.com. Pwede man kamong magbisita sa samuyang official YouTube channel, GMA Regional TV, asin i-click ang subscribe button para sa pinakamainit na bareta hale sa man iba-ibang rehiyon. Mabalos sa mga kapusong Bicolanong nag-antabay, maging sa mga kapuso nyato abroad, ninhulita sa GMA Regional TV, Local News Matters. Asin yan ang pinakadakula asin mainit na bareta sa Kabikolan. Ako si Kate Dolovieres. Kami ang GMA Regional TV Balitang Bicolandia, bilog na pwersa para sa mas dakulang misyon asin mas mahiwas na pagserbi sa nasyon.